Napansin mo na ba kung paanong may mga tao na kayang pumasok sa isang kwarto at agad na maramdaman kung ano ang iniiwasan ng mga tao sa paligid? Natural itong nagagawa ng mga introvert na tao. Habang abala ang iba sa kung ano ang mga sinasabi, tahimik na pinapansin ng mga introvert ang mga hindi binabanggit, ang mga iniiwasan, ang mga tinatago. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang 5 kamangha-manghang paraan kung paano natutukoy ng mga introvert ang isang bagay na ayaw pag-usapan ng mga tao. At kung paano nga ba nila ito nagagawa ng halos may sobrang kakaibang accuracy. Number 1. Pinapansin nila ang mga nawawala, hindi lang ang mga sinasabi. Habang abala ang karamihan sa pakikinig sa kung ano ang mga sinasabi, tahimik na iniiskan ng mga introvert kung ano ang mga iniiwasang banggitin. Para silang detective na nag-highlight ng mga bakas sa isang crime scene board, pero ang kanilang notepad ay hindi papel, kundi memorya. Bawat hindi nasambit na mga salita, bawat pag-iwas ng tingin, bawat biglang pagtigil ay iniipon nila na parang ebidensyang handang balikan kapag dumating ang tamang pagkakataon. Kung ang lahat ay nagkikwento tungkol sa kanilang weekend pero may isang tao na biglang tumahimik nung nabanggit ang pamilya, tinatandaan ng introvert yan. Kung ang isang grupo ay abala sa tsismisan pero may isa na hindi sumasali, mapapansin nila ang sinadyang pananahimik. At kung ang isang tao ay masyadong mabilis tumawa, masyadong madaling sumang-ayon, o umiiwas sa mga partikular na tanong, madarama nila ang hindi komportabling enerhiya sa likod ng mga salita. Hindi lang sila nakikinig, sila ay nagde-decode. Binabasa nila ang puwang sa pagitan ng mga salita, ang katahimikan kung saan nakatago ang katotohanan, at sa mga madilim at tahimik na espasyo na yon, natutuklasan nila ang tunay na kwento. Ang kwento na hindi kayang bigkasin ng malakas. Alam nila na ang pinakamatinding katotohanan ay madalas nakatago sa mga anino na mga hindi nasasabi. At maestro ang mga introvert sa paggalugad sa mga aninong yon. Tahimik na gumagalaw sa mga pasikot-sikot na mga hindi binabanggit na salita. Number 2. Pinagmamasdan nila ang mga emotional echoes, hindi lang yung agad na reaksyon. Habang ang karamihan ay nakatuon sa mga agarang reaksyon, ang mga introvert ay nagmamasid kung paano nagbabago ang disposisyon ng isang tao pagkatapos magpalit ng usapan. Hindi ang unang reaksyon ang mahalaga, kundi ang aftershock. Biglang tumahimik ang isang tao pagkatapos mabanggit ang isang partikular na paksa, yun ay parang lindol sa emotional landscape. Nag-o-overcompensate ba sila ng pilit na pagtawa pagkatapos ng isang tensyonadong usapan? Yun ay bitak sa maskara. At iniiwasan ba nila ang eye contact matapos ang isang tanong? Yun ang aninong kinaroroonan ng katotohanan. Kayang kontrolin ang mga reaksyon, pero ang mga emotional echoes ay madalas naglalantad ng katotohanan. At ang mga introvert sa kanilang matalas na pakiramdam ng tiyempo ay nauhuli ang mga echoes na hindi napapansin ng iba. Hindi lang nila nakikita ang mga tao. Nakikita nila ang mga alon sa emosyonal na karagatan, ang mga hindi nakikitang paggalaw na nagbubunyag ng itinatagong katotohanan. Number 3. Sinusuri nila ang mga patterns sa paglipas ng panahon, hindi lang ang isang sandali. Ang mga introvert ay hindi lang nakikinig sa mga kasalukuyang pag-uusap. Kinukumpara nila ang mga ito sa bawat nakaraang mga interaksyon. Sila ay mga metikulosong collectors ng mga behavioral data. Tahimik na binubuo ang isang mental archive ng bawat salita, kilos at pagkakaiba-iba. Nagbabago ba ang kwento ng isang tao sa bawat pagkakataong ikinikwento nila ito? Yun ay bitak sa timeline. Palaging iniiwasan ba nila ang isang partikular na paksa? Yun ay nakakandadong pinto sa kanilang isipan. At hindi ba tugma ang kanilang kilos sa sinasabing nararamdaman nila? Yun ay belo na ipinangtatakip sa mas malalim na katotohanan. Kayang pekein ng isang sandali, pero mahirap itago ang mga patterns. Ang mga introvert ay hindi nakakalimot sa mga detalye. Kinokonekta nila ang mga tuldok, kinukumpara ang mga kwento, at natutukoy ang mga kontradiksyong hindi nakikita ng iba. Para sa kanila, ang bawat pag-uusap ay parang trail na humahantong sa mas malalim na bahagi ng isipan ng mga taong kanilang nakakasalamuha. Number 4. Nagtatanong sila ng mga tamang tanong at inoobserbahan ang mga pag-iwas. Ang mga introvert ay banayad, ngunit strategic magtanong.
Hindi sila nangingialam. Nagbabato lang sila ng isang kaswal na tanong na tila inosente ngunit sapat upang matamaan ng ugat ng hindi nagmumukhang mapanubok. Para itong psychological pressure test, isang marahang pagpiga upang makita kung saan nakatago ang mga bitak. Halimbawa, nabanggit mo ang dati mong trabaho, ano ang dahilan ng pag-alis mo? Sinabi mong masaya ka, ano ang pinakamagandang bahagi nito? Mukhang mahirap yon, paano mo hinarap yon? Kung ang isang tao ay biglang nagbago ng paksa, sumagot ng malabo o nagbigay ng tila pinraktis na sagot, tahimik na itatala yon ng mga introvert para sa susunod na pag-aanalisa. Sila ay mga mental archivist, nagtatago ng mga subtle evasions para balikan kapag dumating ang tamang oras. Ang pag-iwas ay mas makabuluhan kaysa sa mismong pagsagot, at para sa mga introvert, mas malakas ang tunog ng katahimikan pagkatapos ng sagot kaysa sa mismong sagot. At number 5, napapansin nila ang mga emotional echoes matapos ang pag-uusap. Habang ang iba ay tuluyan ng nakakalimot matapos ang isang pag-uusap, ang mga introvert ay patuloy na iniikot ang eksena sa kanilang isipan. Binabalikan nila ang mga partikular na salita, kilos at emosyonal na paglilipat-lipat. Ikinokonekta ang mga peraso sa paraang hindi maiisip ng iba. Biglang naging anxious ba ang isang tao matapos mabanggit ang isang partikular na paksa? Umiwas ba sila o biglang tumahimik matapos ang isang specific na tanong? Bigla na lang, kailangan kong umalis nung mapag-usapan ang isang sensitibong bagay. Ang katotohanan ay madalas nalalatag ang mga bakas sa pagtatapos ng mga pag-uusap. At ang mga introvert sa kanilang heightened sense ng emosyonal na mga alon ay malinaw na naririnig ang mga echoes na hindi maririnig ng iba. Sila ay gumagalaw sa mga echoes na yon. Pinipiga ang mga bulong na hindi nadidinig ng karamihan. Binubuo ang isang psychological puzzle kahit tapos na ang pag-uusap. Ang mga introvert ay maaaring tahimik lang sa isang sulok, ngunit ang kanilang isipan ay walang tigil sa pagpoproseso ng bawat hindi nasambit na mga salita, bawat kisap ng mata, bawat pagkaantala ng reaksyon. Habang ang iba ay nagpapatuloy na sa kanilang araw, ang mga introvert ay nananatiling nakaabang sa anino, kumokolekta ng mga emosyonal na data tulad ng isang tahimik na detective. Hinahabi ang katotohanan mula sa mga sinulid na mga bagay na hindi binibigkas. Sila ay mga shadow walkers, ang mga tahimik na tagamasid, ang mga nakakita sa likod ng fasad upang matuklasan ang pinakadiwa ng tunay na intensyon. At sa isang mundong puno ng ingay, sila ang mga nakikinig sa katahimikan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa mga bagong uploads na ito. Shoutout kay DDS. Sabi niya, "Oh gosh, Sir AP. Good day to you and to my fellow introverts. By far, my most favorite episode. Like ko lahat ng episodes dito sa channel mo, kuya. But this is just like hitting the mark. Super like this episode." Sabi naman ni Bernie Manawis, "Galing Lods. Nadali mo yung word na mas mabuti ang kaunti basta totoo." At tayo naman kay Marie the Lightworker, ganun talaga yata ang mga introvert. Bagamat tahimik sa gitna ng maingay na paligid, ay parang walang nakikita o nararamdaman. Pero sa kalooban ay may mga senaryo sa isipan na hindi kayang basahin ni numan. Salamat po Sir AP sa walang sawang pagbabahagi ng magagandang contents. God bless po. At shoutout din kila Michiko Tobayashi, Annalyn Granada, Roga Yakmaan, Neri Scissors, James Sotelo, Eduardo Tarnate, Emma Villanueva, Takip Silim Files, Sabotahe Rap Blog, Mar, Ramlat, Bernabe, Lorena Bintas, Kalayaan Kapayapaan, Kati, Jola Short Video, Plague Doctor 7143, RJ Mera, Pax Tumulak, Marilyn Obra, at kay Alfonso Katana. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung paano binabago ng mga introvert ang kanilang sarili nang walang nakakaalam? Panoorin mo sa video na to.